Leader, walang problema. Bumuhay yung iba kung gusto nila nang sa kanila. Pero at least nag-learn siya. Diba? Kasi yung pinaka-purpose natin dun sa assignment na yun, para na tuto tayo. So, si Saud nandito na. Saud? Okay, very good. Next week, Raj. Again, pagka wala si Raj next week, wala siyang malo, next team. Faisal, Das. Pag wala yung dalawa, individual, so pwede din. So long as meron tayong matutunan each week, nagko-concentrate tayong pakinggan, kahit anong mapulot nating Arabic yun, walang problema. Yung groupings na ito, ano ito sa sermon Yes, magikinig tapos iuupo siya doon, i-report dito. Oo, makikinig siya. Ano naintindihan doon? Kahit isang, hindi, ang per group, 3 words lang. Nga, okay. 3 words lang. So magko-contribute sila. Sabi niya, Amir, meron akong isang word dito. At least lahat, nagtatry na maintindihan kung ano yung sinasabi na imam. Sabi niya, sa pinakahuli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, alam mo yun. Salam. Pwede na yun. Accepted na yun. Huwag lang po ulit-ulit. Next week, ganun din. Di ba? Try lang mga bago. Like for example, nad'u. Ano yung sabihin ng nad'u? Eh, magdua tayo. Tama? So at least, kasi yung tinuturo sa atin ni Sheikh Raqib, magiging effective siya kapag ina-apply natin siya. Two-way. Nakikinig tayo or nagsasalita tayo. Mas nai-enhance yung Arabic natin. Dalawa lang yan eh. Either we listen and then we try to translate that, or magsalita tayo. Kahit yung Arabic nasa gitna, Tagalog. Assalamualaikum. Check, okay. ओके एकदम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह जब सबर में ठीक है, ठीक है. Okay? So, inshallah, next week, ganun yung ano natin. After 1, 2, 3, kung wala, alhamdulillah, wala tayong magkawa. Kung wala talagang maintindihan, di ba? At least siguro, na-realize din natin na kailangan pa natin mag-research, magbasa-basa pa. Tama? Parang realization natin sa isa't isa. Anyways, Bismillahirrahmanirrahim. Ang ating translation, ita-translate lang po natin sa abot nating makakaya yung reminder sa atin every Friday ng ating imam. Nagbanggit siya ng 2 aya, 3 aya. Sabi niya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kayo ay magmadali, maghabulan kayo na humingi kayo ng kapatawaran mula sa Allah. Or maghabulan kayo sa paggawa ng kabutihan. So sabi niya, sa mga aya na ito, i-remind tayo ng Allah na dapat tayong magmadali na gumawa o humingi ng kapatawaran. Dahil sabi niya, bukas makalawa, hindi natin alam kung ano yung state natin. Anong ibig sabihin nun? Kahapon, kamakailan lang, hindi makagalaw, hindi makasalita si Jamil. Kung gusto niya mag-ibada, hindi niya kaya. Mahina yung katawan. Gusto niya mag-tennis, hindi kaya. Gusto niyang magtahajjud, hindi. So, yung iba, wala, nakatulog. Yung iba, wala na. Nag-ending na. Gusto niya pa bumalik. Sabihin niya, Ya Allah, pabalikin mo ako, gagawa ko ng kabutihan. Hindi na po pwede. Natapos na yung hangganan dito sa dunia. Anong gusto mo? Magsisi ka sa huli, sa bandang huli, o magsisi ka sa unahan? I-try natin. Sabi ng imam na i-grab yung opportunity na tayo ay may mga malalakas pa. Binanggit niya yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin. Imposible kung hindi nyo alam yung khamsa. Na ituro yan sa atin. Ha? Khamsa? Ano yung sabihin ng khamsa? 5. Allahu Akbar. Alam nyo naman pala. Meron pala kayong alam. Nahihiya lang siguro kayo.
Huwag kayong mahiya dahil ang hiya dapat nilalagay natin yan sa tamang lugar. Sa eskwelahan, sa madrasa na ito, dapat wala kayong hiya dahil kapag nahiya kayo, hindi kayo matututo, sabi ng propeta. 3 tao ang hindi matututo. Ang mga mayayabang, ang mga mahiyain, at mga i-complete nyo na lang yung isa. Okay? Huwag kayong mahiya. Ito yung panahon na pwede kayong magkamali. Kasi pag nagkamali kayo, pwede kayong itama. Pag nagkamali tayo sa labas, tinuro natin sa anak natin. Anak, yung 5, 4. Kawawa yung anak natin. Ang 5 sa kanya, 4. Wala nang magko-correct dun eh. Yun yung napulot mo, hindi ka nagtanong. Tama? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim 5 qabla 5." I-grab mo yung opportunity ng 5 bago dumating yung 5. Shababaka qabla harami. Ibig sabihin yung pagiging young. Pagiging bata mo na pwede po. Yung iba kasi utak na lang yung utak lang gumagalaw eh. Gusto ng utak pero hindi na kaya ng katawan. Mag-exercise ako. Magbubuhat ako, hindi na. Utak na lang yung nakakaya. I-grab natin yung opportunity na yan. Wasahhatika qabla saqami. Ibig sabihin yung pagiging healthy mo qabla, bago ka, magkaroon ng sakit. Wa ghinaka qabla faqri. Ibig sabihin, habang katulad ka pa ni Kuya Z, na meron ka pang kayamanan, gamitin mo. Bago ka, hindi bago ka maging mahirap. Hindi natin alam ang buhay, bro. Minsan, nandito tayo sa Qatar. Waldas dito, waldas doon. Kasi alam natin sa bandang huli, meron tayong sweldong inaasahan. Pero sabi ng email, "We are sorry and unfortunate, but your existence with our company is no longer needed." Agoy, hasta cabeza al hombre. Huele. Volve mga dukot. Wa faragika qabla shughli. Yung pagiging free. Meron kang free time. Saan natin ilalagay yung free time natin? Yung free time natin, bago dumating ang pagiging busy. Wala tayong choice minsan. Okay, no problem. Thank you very much, Nasa. Meron talaga, wala tayong choice. Sinabi ng boss natin, gawin mo to. Kailangan meron matapos na due date, na busy ka sa anak mo, kailangan mo ihatid kasi nag-aaral. Meron din, wala kang choice talaga. Gagawin, meron kang mga overtime, meron kang mga obligasyon na dapat mong gawin. Anong ginagawa mo nung mga time na free ka? Saan mo ginagamit yun? Dine-develop mo ba yung sarili mo? Or, yun, sabi mo, para lang mapuno yung time na yan, magpe-Facebook na lang ako. Or gagawa na lang ako nakakaaliw sa akin na wala naman connection sa development mo as a person. Kawawa. No? Kaya napakaganda po ng hadith ng Propeta Muhammad na nare-remind tayo. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hayataka qabla mauti. Ito yung pinakamatindi rito. Yung buhay mo qabla, bago ka, bawian ng buhay. Kaya guys, ano to? Perpetual. Ang reminder sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kung pwedeng ilagay sa mirror na kung saan tinitignan natin yung mga sarili natin na nagpapagwapo tayo, ilagay natin sa mga isipan natin na may pagkakataon na darating yung panahon, history na lang tayo. Anong gusto natin maiwan sa ating mga kasamahan? Magandang balita ba kapag narinig nila yung pangalang Mustafa? Pangalang Abdurrahman? Pangalang Almin Faisal?
Yung iba, ang sasabihin, alhamdulillah, at namatay na yan. Hindi ba? Allahu Akbar! Totoo, bro. Ano yung sukna? Ano yung sukna? Curse. Oh. Ay, sa Tagalog. Sumpa. Sinusumpa. Buhay. Namatay ka na nga, sinusumpa ka pa ng mga taong nabubuhay. Buti nga sa'yo. Buti na lang namatay yung... Diba? Oo. Ayusin natin. May chance pa tayo. Sabi ng propeta, huwag mong hayaan yung pagkakataon na nandyan pa yung buhay mo bago bawiin mo. Sino? May driver na? O, sige bro. Kuha ka. Ha? Bro, ay pakilala ko lang pala. Si Abu Sama. Abu Sama from Cotabato City. Estudyante natin from Umberka. Sige bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. City ng Cotabato, Gypsy. Okay. Ang sabi ng ating nagkukhutba, sabi niya, yung mga salaf, yung mga nauna sa atin, mga sahaba, kasamahan ng Propeta Muhammad, ipinakita sa atin bilang modelo natin na paano ang pag-implement ng aya na ito at yung salita ng Propeta Muhammad. Isang araw, sabi ng Propeta, kailangan ko ng mga sadaka mula sa inyo. Sabi ni Omar, ito na yung pagkakataon na magkakaroon ako ng advantage kay Abu Bakar. Sabi niya, ito na yung panahon. Nagdala siya ngayon ng kanyang ari-arian kay Propeta. Ya Prophet Muhammad, ito na po. For the sake of Allah, lahat yan. Ano Omar, ang iniwan mo para sa pamilya mo? Alhamdulillah, meron naman po sapat para sa kanila. Masya Allah. Dumating ngayon si Abu Bakar. Binigay, nilagay dyan. Para, Ya Rasulullah, for the sake of Allah. Abu Bakar, ano ang iniwan at itinira mo para sa iyong pamilya? Sabi niya, Allah at ang Rasul niya. Sabi ni Omar, hindi na ako magkakaroon ng paligsahan kapag pagdating kay Abu Bakar. Ibig sabihin, pinapakita nila na kapag sa mabuting gawa, hindi sila nagdududa at naghahabulan at nagmamadali silang gumawa. Ya Allah, o Ustaz, hindi ko naman kayang iiwan ng Allah at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman natin sinasabi na gawin niyo yun. Ang sinasabi lang natin kung ano lang yung pinakakaya niyo. Wag lang wala. Pag sinabing kaya ko, Ustaz, ngayon mag-drive lang for the sake of Islam. Bismillah, yun yung meron kayo. Pero yung halaga nun, dahil yun lang ang ginawa mo, inayos mo yung niya mo, iba yung resulta nun ng mga taong merong milyon, nagbigay ng 100,000 lang. Kasi yun lang ang meron ka, binigay mo pa ang lahat-lahat. Iba yun. Kaya huwag niyong maliitin yung mga bagay na magagawa ninyo for the sake of Islam. Kaya dapat tayo magmadali gumawa ng kabila.